Tinawag naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na once-in-a-lifetime opportunity para sa Pilipinas ang PAC Silica Initiative. Ito ay kasabay ng pagdinig ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change sa Senado. At si Patrick Gupo live via phone patch. Patrick. Yes, Zai, sa naging pagdinig nga ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change ay tinalakay rito ang epekto sa kapaligiran at mga komunidad ng planong PAC Silica Initiative Hub sa New Clark City, Tarlac. Sa opening statement ni Senate President Sherwin Gatchalian ay tinawag niya na once-in-a-lifetime opportunity para sa Pilipinas ang PAC Silica Initiative. Ayon sa Senate President, malaki ang posibleng maidulot itong trabaho at paglago sa ekonomiya. Pero git niya, dapat matiyak na hindi ma-display sa mga magsasaka at indigenous people sa lugar at dapat makatanggap sila ng fair treatment. Samantala, nanawagan naman si Committee Chair Senator Raffy Tulfo ng komprehensibong pag-aaral sa posibleng epekto ng proyekto sa kapaligiran at mga komunidad. Kabilang sa dapat suriin ang paggamit ng tubig at enerhiya. Sa pagdinig, inilinaw naman ng Department of Trade and Industry Board of Investments na magkaiba ang PAC Silica Partnership at ang AI Native Industrial Acceleration Hub Project. Ang PAC Silica ay isang non-binding declaration of shared principles na kinabibilangan ng 24 countries and economies. Samantala, ang proposed AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City ay work in progress at nakatuon sa advanced manufacturing, kabilang ang paggawa ng equipment at components para sa AI technologies at hindi sa pagtatayo ng data centers. Ayon sa BOI, layo ng pakikilahok ng Pilipinas sa PAC Silica na mapalakas ang industrial capacity ng bansa at makapagdagdag ng value sa mga likas-yamang kasalukuyang na-export natin bilang raw materials. Samantala, pinaliwanag naman ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang ilang benepisyo ng proposed Clark Advanced Manufacturing Park. Target umano nito ang 130,000 to 190,000 direct jobs kasama mga highly skilled positions sa AI, semiconductors, electronics, research at advanced manufacturing. At may tinatayang 500,000 to 800,000 indirect and induced jobs at nasa 50,000 construction jobs naman sa development at build-out phase. Target din ng proyekto ang $10 billion na initial investment na posibleng umabot sa $40 to $70 billion sa full build-out. Pero isa sa pinakamahalagang usapin sa pagdinig ang paggamit ng tubig. Ayon sa initial assessment ng BCDA, maaring umabot sa 65 to 90 million liters per day ang water requirement ng proyekto. Nilinaw naman ng BCDA na hindi nila layuning kumuha ng groundwater. Sa halip, tinitingnan ang surface water, paligid at pagtatayo ng detention at storage tanks. Kabilang sa tinitingnan sources ang Bangut, O'Donnell at Abacan Rivers. Sinabi din ng BCDA na hinihiling sa mga investor na i-recycle ang tubig na gagamitin. At may mga tinitingnan din umanong alternatibo para sa energy requirements, kabilang ang renewables of energy at battery storage. At nilinaw naman ng BCDA na nakatakdang magdaos ang pagpupulong sa mga stakeholders sa August 19. Ayon sa BCDA, dapat may sakatuparan ang proyekto na may proteksyon sa tubig, enerhiya, pagkain, kapaligiran at mga komunidad. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik muna dyan sa studio.